Kamusta po mga katambay? Muli po, ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po natin mga katambay. Ito po, komentuhan po natin noong nakaraang araw po, o balita, putok na putok po sa mainstream media at ganoon din po sa social media mga katambay. Yung tinuran o pahayag ng ating mahal na BP Sara Duterte mga katambay, na talagang tinuldukan na po ng ating BP yung sinasabing uniteam, mga katambay. Wala nang uniteam, mga katambay. At ang sinabi, yung tandem nila hanggang election lang daw po. Di umano yun, ayon kay BP Sara. Ito po, pakinggan po natin ang balita sa UNTV at komentuhan po natin, mga katambay, ang pahayag ng ating mahal na BP Sara Duterte. Ito po, umpisa na po natin, mga katambay. Hanggang 2022 lang ang uniteam. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng uniteam. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang uniteam was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections nilaog nami. And kapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2020. So the unit team no longer exists afterwards? Are you saying? Well, we are not candidates anymore. Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa ring maganda. Lesson na sa tanan kababaihan, bisan gidaog-daog mo dapat wapag gidaog-daog de kabay. Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagkaproblema ang unit team matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang mga kalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. Tulad na lamang ni Cebu City Mayor Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. At ngayon naman ay pinag-uusapan ang napipintong suspension umano ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nitong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos na may tiwala pa rin ito kay VP Sara sa kabila ng pang-aatake sa kanya ng ama nitong si former PRRD. Sa ngayon, wala pa umanong plano ang Vice Presidente para sa 2025 elections. Wala pa ko'y plans for midterm elections pero there is a Davao naayos na to na mo first quarter of this year and wala lang po ka-attend sa convention sa Hong Kong sa taong lungsod pero naayos na po nila ang partido dito sa Davao City. Lelaine Moreno, UNT. Ayan po mga katambay, malinaw po ang pahayag po ng BP Sara na wala na pong unit team mismong sa Vice President na po nang galing. Hindi po katulad kay PBBM, talagang pag siya po nagpahayag ang ating Pangulo, may unit team pa at may tiwala pa siya sa BP Sara, mga tambay. Pero sa kabila nun, yung sinasabing nasa baba ng ating Pangulong Marcos, yung nasa baba, katulad po ng First Lady, walang tiwala po sa BP Sara at hindi niya gusto ang Vice President. Pagka di umano ang First Lady ang tatanungin, hindi niya gusto ang Vice President. Kaya po, ang tanong ni Kamanong, sino po kaya talaga nasusunod sa Malacanang? Ang Presidente po ba o ang First Lady, mga katambay? Dahil napaka-powerful po ng tinuran ang sinasabi ng First Lady, mga katambay. At yung sinasabing unit team, mga katambay, ilang kaalyado po ni BP Sara at ni dating Pangulong Duterte ang natanggal na sa pwesto di umano, na napakababaw di umano ng mga dahilan, mga katambay, para ma-relieve sa pwesto. At ito po, umuugong-ugong na naman po ang balita at talagang sinasabi di umano na isa rin na masususpinde o matatanggal sa pagka-mayor o mayor ang kapatid, ang bunsong kapatid ng Vice President na si Sebastian Baste Duterte, mga tamay. Kaya po, mainam na po na tinuldukan na po ni Vice President na mismo sa kanya. Nakikita po kasi sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, talagang nakikita ni Vice President na talagang sobra ng pamumulitika ang inumpisahan po nila, di umano, di ba? Dahil kahit ibalik tanaw natin, mga tambay, nananahimik po ang mga Duterte, mga tambay, lalo po ang dating Pangulo. Tahimik po, tahimik.
magmula po, dahil nga po yan halos nung manalo ang ating Pangulong Marcos, hindi na po nagsalita yan ang dating Pangulo. Wala nang yaw-yaw, tahimik na tahimik sa Davao. Pero, ano po ginawa nila? Pinulitika nila ng maaga yung anak na Vice President. Saan po nag-umpisa ang lahat? Sa confidential fund na hindi naman nila maidemanda man lang. Na wala man lang maisampang kaso. Puro media mileage di umano. Puro hearing sa Senado, hearing sa Kongreso, mga tambay. Pagkatapos nun, natabunan na. Ano pa, mga tambay, ang issue? Yung mga barel na sako-sako. Yung barel na sako-sako, dala-dala ni BP Sara daw, di umano, na binigay ni Pastor Kibuloy, napakaraming kaso. Ano pa? Sangkot pa rin daw sa ICC, mga tambay. Doon sa EJK, mga tambay, napakarami po. Isinasangkot ang mahal nating Vice President, mga tambay. Tapos sasabihin mo na buo pa ang unit team, mga tambay. Paano makikita ang buo ang unit team? Binabakbakan sa kamera na yung kamera pisan di umano, pisan ng Pangulo na hindi mo lang masabi, ka-unit team ko yan. Vice President ko yan. Di mo ba? At ang pinagtataka ni Kamanong, yung pondo na binigay sa opisina ng Vice President, pondo po galing sa Presidente. Siya ang nagbigay, mga tambay. Pero walang question. Walang question. Yung sinasabing legalized, bawal daw po yun hanggang walang, walang sinasabing kailangan magdaan muna sa Kamara ang sinasabing paglipat ng pondo, mga tambay. Pero ang binabakbakan lang BP Sara. Hindi yung nagbigay. Yung nagbigay, walang problema, mga katambay. Pero kung hindi naman niya binigay yun, walang problema. At yung sinasabi rin na 11 days daw ginastos. Sa laki ba naman ng Pilipinas, mga katambay? Sa laki ng Pilipinas, sa laki ng proyekto ng Vice President at DepEd Secretary pa siya, mga katambay. Napakadali po yun. Baka kikamano nga po, isang araw lang yun, mga katambay. Yung 120 million, i-distribute mo sa buong Pilipinas para maagawa ng tulong lalo sa mahihirap. Isang dali lang po yun sa dami ng tao at Pilipino sa ating bansa. Mahigit 100 plus million ang tao sa Pilipinas, mga katambay. Hindi lang po 100,000 ang tao sa Pilipinas at hindi lang po 1 milyon at 2 milyon, mga katambay. Mahigit 100 milyon, mga katambay. Para sabihin mo na 120 million, kinurap. Naglagay nga ang Vice President natin sa buong Pilipinas ng kanyang opisina na first time nangyari sa ating bansa na isang BP Sara ang nakagawa na lagyan mo ang Luzon, Visaya, Mindanao ng opisina ng Vice President na merong tulong na ibinibigay po sa mga tao, sa ating mga kababayan. Di ba? Lalo-lalo na yung ating mahihirap na kababayan na hirap, lalo po yung hindi man lang maipalibing ang kanilang mahal sa buhay. Di po ba, mga katambay? Pero pinupolitika po. Politika po kasi nakikita po natin na may ambisyon po. May ambisyon po sila, mga katambay, na ang susunod na presidente ay talagang hindi yung ka-unit team, mga katambay. Hindi yung ka-unit team. Iba ang gusto nila na isunod, di umano. At yung isa pang issue nila, mga katambay, na talagang ginagastosan nila di umano. Yung kanilang chacha, yung sinasabing PI, na People Initiative, na questionable, mga tambay. Kasi po, naglabas po sila di umano dyan ng malalaking pera. Na talagang meron pang issue yan, di umano, na nakakabayaran pa dahil sa sinasabing pirma. Mapapayag ka lang na balangkasin itong sinasabing chacha. Yung saligang batas natin, 1987 po yata, konstitusyon natin. Mga tambay, di po ba? Pero kung talagang malinis ang hangarin ng Kongreso at Senado rito, hindi po magkakaroon na involved na pera, bayaran po ito, suhulan, di umano. At gumagastos din po ng 100 milyon, di umano, na commercial. Kino-commercial po nila ito, di umano, nung mga nakaraan. Sa malalaking giant television po ng ating bansa, yung giant media ng ating bansa. Nakiubod ng mamahal, mga katambay. Para magpalabas ka ng commercial dyan, gagastos ka ng milyon, mga katambay. Di ba? Sino po ang gumagastos? Si Juan de la Cruz, mga katambay. Taxpayer. At ang tax ng mayayaman din, siyempre, nasasama dyan. Lahat, talagang ginagastos po. Dito po sa sinasabing pair po. Malinis po ang hangarin dito sa PI at Chacha, mga katambay. Yan po mga issue ng, na sinasabi po
ng mga nakaraan nating problema ng ating bansa. Inuuna po ng administrasyon natin di umano ang politika, lalo po sa mga Duterte, kasama po ang Kamara, number 1, na hindi pa rin tumitigil sa mga Duterte, mga tambay. Nandiyan confidential fund, ICC, at yung mga baril kay Buloy, at ano pa, yung EJK, puro sa Duterte po. Dahil nga po, natatakot po yata sila na manalo po ang isa na naman Duterte, mga tambay. Kaya lang, ang tao, nakikita po kasi ang performance po nila, mga tambay. Excuse me po. Medyo may sipon lang po si Kamano, mga tambay. Pasensya na po. Iinom lang po ako ng konting tubig. Ayun, salamat po. Balik po natin. Kaya nga po, mga tambay, yung mga problema po ng bansa, hindi po natutugunan. Yung kahirapan, nagtataas ang bilihin. Yan po ang major problem ng bansa. 2 taon na po, mga tambay. Magdadalawang taon o 2 taon na, mga tambay. Nakikita po natin, walang pagbabago, puro pangako, puro gagawin, puro ganito, bababa, pipilitin, di ba ba? At darating, may mga trabaho, ito na ang sinasabing, dumarating na, yung sinasabing paghihirap ng Pangulo, kakapasyal, kakapunta sa mga bansa, ito na, dumarating na ang isang damokal na investor. Pero napunta sa Malaysia, mga tamay. Malaysia ang nakikinabang, pero ang Pangulo natin ang gumagastos, kaka-travel. Pero yung kapitbahay natin bansa, ang hindi man lang nagta-travel, pero naikinabang ng mga investor na malalaki. Katulad ng Google at ng sinasabing Tesla at marami pang iba, mga tambay. I-correct nyo ko si Kamanong kung mali ang tinuran at komento ni Kamanong about sa Malaysia na hindi po doon nagpunta ang Google at ang Tesla at marami pang iba na yung po'y galing sa Amerika, na ilang beses po nagpupunta ang Pangulo sa Amerika, mga tambay. Kaya nakakalungkot po. Pero ang issue po sa mga Duterte, kaya po napakaganda po ng ginawa ni BP Sara. Tinuldukan niya na. At least pati media, lahat, talagang wala ng unit team. Nada. Dahil napakaaga nila tinanggal ang unit team. Halos 1 taong pa lang mahigit. Ang unit team nila kay Vice President Sara Duterte, tinanggal na nila. Pinasama na ng pinasama sa confidential fund. Ano pa? Ito po, DepEd, Secretary. Kaya po, hindi po natin na ipagtataka, mga tambay, na isang araw, dahil napakadali po nilang magtanggal sa pwesto. Di po ba? Napakadali po. Kahit po wala pong matibay na ebidensya, madali kang tanggalin, di umano. Kaya po, hindi po tayo magtataka, isang araw po, hindi na po Secretary ng DepEd ang ating Vice President. Kasi po, yung sinasabi, hindi kusunada at hindi gusto. Una, ng First Lady, ang Vice President. Pero, siyempre, ang hinalal at ang binoto natin, ang ating Vice President Sara, hindi naman ang First Lady, mga tamay. Kaya nagtataka rin si Kamanong na napaka-powerful ng bibig at ng mga diskarte yata di umano ng First Lady. At talagang, meron pa tayong ikukomento dyan, mga tamay. Dahil nung mga nakaraan po yata, naging waiter po yata di umano yung isang senador, napakataas pa ng posisyon, parang Senate President po yata, mga tamay. Pero taga-abot lang ng baso ng isang First Lady, mga tambay. Samantalang napakarami pong waiter doon at server, mga tambay. Kaya po, okay lang po. Siyempre, gentleman. Kahit naman si Kamanong, di ba? First Lady, asawa ng Pangulo. Kaya lang, siyempre, bilang, kukomentohan po natin yan, mga tambay. Kaya po, ito po, mga tambay. Sa nakita po ni Kamanong, napakaganda po ang ginawa ng ng Vice President Sara Duterte na talagang tinuldukan niya na. Trabaho po siya ngayon. Trabaho bilang Vice President at DepEd Secretary. Kaya po ngayon, umpisa na po talaga ng pamumulitika sa kanya, mga tambay. Kasi wala nang unit team. Kaya dire-diretso na pa bakbakan yan, mga tamay. Dire-diretso hanggang 2028 na po yan, mga tamay. Dahil wala na po pinuprotektahan din ang Pangulong Marcos na hirap po sabihin na buo ang unit team. Ngayon po, malayang-malaya na po sila ngayon na ipolitika ang Vice President Sara Duterte. Muli po, si Kamanong po, nagpapasalamat po muli sa mga gusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. Muli po,
Maraming salamat po at pasensya na po. May konting ubo at sipon. Ingatan naman. Bye-bye!